Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Ano nga ba ang nararamdaman ng isang may anxiety disorder? Ako guys, nagkaroon ako ng anxiety ng maraming taon na. Marami akong mga physical symptoms na naramdaman. Ano nga ba yung mga sensitivity ng isang may anxiety disorder? Ang anxiety guys ay nararanasan ng mga taong laging matindi yung takot, matindi yung fears na tinatawag, matindi yung pag-aalala. Normal sa mga tao guys yung nag-aalala, natatakot. Pero ang mga may anxiety disorder guys, ito yung mga taong constant na natatakot, constant na kinakabahan. So ibig sabihin tuloy-tuloy yung mga nararamdaman nila. Hindi na nila malabanan yung mga takot at mga pag-aalala nila hindi na kayang labanan. Kaya tinawag nilang anxiety disorder. Guys, ako nung nagkaroon ako ng matinding anxiety physical symptoms, naging sensitive ako sa mata. Yung mata ko guys, dati, sobrang sakit yung dito, kasama ng sakit ng ulo, pagkahilo. Ang mata ko guys dati, sobrang sakit dito sa mga talukap. Tapos may parang ang higpit na dito. Sobrang sakit guys. Pero sa mata guys, sa naranasan ko, matindi yung sensitivity ng mata ko dati. Very sensitive ako sa mga nakikita ko. Kung ano yung nakikita ko guys, minsan napapanaginipan ko din siya ng gabi. So, ganun ka-response yung nervous system ng isang may anxiety. And then yung mata ko guys, napaka-sensitive sa fluorescent light, sa mga ilaw, sa mga yung sikat ng araw, pag yung liwanag, pagka umaga, sobrang sakit niyan guys. Pagka nakita ko na yung siliwanag, sobrang hilo ko na, mahihilo ako, parang yung tiyan ko parang magsusuka na ako. Parang sasakit lalo yung ulo ko, tapos manlalamig na yung paa, kamay ko. Tapos minsan doon na rin nag-uumpisa yung mga panic attack ko. Ganun ka-sensitive yung mata ko dati guys. And then yung mga paggamit ko ng cellphone, panonood ka ng TV, hindi ko dati yun nagagawa guys. Sa sobrang sensitivity ng mata ko. Madalas noon guys, noong nagkaroon na ako ng anxiety, hindi na ako dati, hininto ko na yung kakapanood ko ng TV, hininto ko na rin yung kakakomputer ko. Dati naman, kahit 24/7, nakatutok ako sa TV or sa cellphone or sa computer or sa liwanag, wala akong problema. Pero nung time na nagkaroon ako ng anxiety, yung mata ko guys, matindi yung sensitivity niya. So, ang nangyari guys, yung sensitivity ng mata ko hanggang ngayon meron pa rin. Pero nung matindi yung atake sa akin ng anxiety, totally yung room, ayoko ng liwanag dati. Pati cellphone, ito, pag ganito na, siguro pag nagbe-video ako, hindi ko pa kaya dati. Pero nung na-overcome ko na yung anxiety, medyo nakaka-recover na ako sa mata. Actually, yung mata ko guys, hanggang ngayon, minsan pag may atake ang anxiety sa akin, nagsa-sunglasses ako kahit sa loob ng bahay. Ganun ka-sensitive guys. Pagka sobrang puti at sobrang sinag ng araw, napaka-effect nun sa akin. Parang kakabahan na ako, parang nasusuka ako, sasakit na yung ulo ko. Ganun katindi. And then, sa pang-amoy naman guys, sa naaamoy, eto, nung kasagsagan ng anxiety ko, pag naaamoy ko, halimbawa, yung sigarilyo guys, dati nasusuka na ako pag naamoy ko yun. Dati naman, hindi naman, pag naamoy ko, okay lang. Pag may naninigarilyo na naamoy ko, it's okay, lalayo lang ako. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety guys, sobrang tindi ng pang-amoy ko. Parang feeling ko, lahat ng ayaw kong maamoy guys, parang feeling ko, pag naamoy ko, masusuka na ako. Iiba na yung pakiramdam ko, sasakit pati likod ko, mahihilo ako lalo, sasakit yung ulo ko, parang magsusuka ako. Tapos, yung iba guys, meron akong iba pa na nararamdaman yung panlasa ko dati guys, feeling ko minsan, sa bunganga ko, may feeling na parang feeling ko may naaamoy akong, nalalasahan akong parang dugo, ganon.
Tapos minsan kahit nag-brush na ako, feeling ko may iba pa akong nalalasahan sa bunganga ko. So yung panlasa ko, sense of eyes, sight, smell, tapos yung taste, very very affected sa akin nung nagkaroon na ako ng anxiety. Which is noon guys, wala naman ako, hindi man ako maselan. Pati sa naaamoy ko guys, yung fabric softener dati. Nagfa-fabric softener ako dati. Pero nung time na nagkaroon na ako ng anxiety, ayaw na ayaw kong maamoy guys. Pag naamoy ko na yung fabric softener, yun na, mag-uumpisa na yung nervyos ko, nasusuka ako, sasakit yung ulo ko, manlalambot na ako. Ganon katindi yung epekto sa akin ng anxiety. And then, yung pag may nahawakan ako, halimbawa, may nahawakan akong malambot, mag-i-imagine na ako na parang feeling ko, may nahawakan akong ahas or something na nakakatakot. So ganun katindi guys yung epekto sa akin ng anxiety. Yung senses ko very responsive, ibig sabihin mas mabilis pa sa 4:00. Yung advance siya at the same time naglalakbay yung imagination. Kasi ang isang may anxiety guys, naapektuhan yung pag-response natin. So meaning, yung brain natin napakalawak ng naiisip. Hindi kagaya ng mga taong walang anxiety na pag nag-response sila, oh okay, ay malambot nga, ganun lang. Pero pag may anxiety ka kasi, nagkakaroon ka ng imagination. So, yung thoughts mo advance at the same time, maraming mga negative kang naiisip. Yung pang-amoy guys, sobrang sensitive ko dati. Pati yung gas, dati gustong-gusto ko pag naamoy ko yung gas, pag dumadaan, okay lang. Pero noong time na kasagsagan ng anxiety ko, sobra talagang tindi ng pagtakip ko ng ilong. Pati yung usok guys, halimbawa dito sa probinsya, pag nagsusunog ka ng mga dahon, pag hapon or umaga para pantanggal ng lamok. Dati guys, lumaki ako sa ganon. Wala akong sensitive, gustong-gusto ko yung nagwawali sa labas. Pero nung time na may anxiety na ako guys, doon na nagsimula na ayokong maamoy yung usok. Kahit na ngayon, umokay na ang pakiramdam ko. Not totally 100%, pero minsan pag umaatake pa yung anxiety ko, nagtatakip talaga ako ng ilong. Feeling ko parang mahihimatay ako pagka nakakaamoy ako ng yung nagpapausok ganun. Kaya ewan ko guys kung nararanasan ninyo or nararamdaman din ninyo yung mga katulad ng mga sensitivity sa mga senses ng isang may anxiety. Pero sa aking experience guys, marami akong mga sensitivity na dati hindi naman ako ganun. Normal sa akin yung mga naamoy ko, nakikita ko. Wala akong reklamo dati kung may naamoy ako or mabango. Pati pabango guys dati matindi ako gumamit. Pero nung time na nagkaroon na ako ng anxiety, naging sensitive na ako guys. Sorry, may langaw. Anyways, yun yung naging parang nag-iba sa buhay ko kasi nagkaroon ng mga changes sa pang-amoy, sa panlasa. And then after a while, noong medyo umuokay na ako, bumabalik na rin yung parang pagtanggap ko ng, okay, normal na amoy na yon, normal na yung sumikat yung araw. Minsan guys, kahit ngayon, medyo ganun pa rin, sensitive talaga ako sa sikat ng araw. Kaya nagsa-sunglasses ako. Dahil dati takot akong lumabas, pati yung araw ayokong makita dati. Kaya sobrang nagbago yung buhay ko nung nagkaroon ng anxiety. Pero at the same time guys, nagkaroon din ako ng pag-unawa na ang buhay talaga ganun. May nagbabago, pagtanggap, and at least na-motivate yung sarili ko na ganun pala yung may mga nararamdaman. So, very important guys is to accept kung ano yung nangyayari muna kasi lilipas din. Ganun yung prinsipyo ko guys for me to recover kasi walang ibang paraan na magagawa ka kahit na magpa-doktor ka, maggamot ka, kailangan tulungan mo rin yung sarili mo to recover. Mentally healthy talaga dapat to have a healthy physical outlook sa pagkatao natin. So, everything must be from you, from us. Kung ano yung inisip mo, ano yung inisip ko, yun yung magre-reflect sa mga physical natin. So, make it sure guys na unti-unti dapat tayong bumabangon na kahit na
nakakaranas or naranasan natin yung matinding mga physical symptoms, kailangan bumangon pa rin tayo kasi wala nang ibang magagawa kundi yung maging malakas dapat tayo sa pananampalataya sa Diyos, sa faith natin sa sarili natin. Faith can make you change yung mga physical symptoms. Believe me guys, ako talaga matindi yung pananampalataya ko pero matindi rin yung belief ko sa sarili ko na magagawan ko siya ng paraan. Faith is very important guys, lalo na pag nakakaranas ka ng anxiety. Believe me, pinagdaanan ko talaga yung hirap, kaya naintindihan ko. Kaya bawat isa sa inyo guys, unti-unti dapat tayong, yung bigyan natin ng chance yung sarili natin na tanggapin and then move forward. Matatanggal siya ng pakunti-kunti. Hindi siya yung mabilisang proseso. Ay alam ko ganyan din ako dati. Gusto ko yung hindi ako naniniwala sa ganito, kailangan magamot na ako as in now, ganon. Pero ikaw lang pala yung makakagawa ng paraan. So sa mga may anxiety dyan guys na katulad ko, alam ko dama ko talaga yon, sinasabi ko lagi. Dama ko lagi yon, pero yung mga nararanasan nyo, yung mga hirap, bawat from head to toe yung hirap guys. Yun pa lang pagtapak natin sa floor dati, yung ayokong bumangon kasi takot ako baka matumba ako or something. Pero nung time na nakakalabas ako ng pakunti-kunti, nagpasalamat ako kasi na-overcome ko siya ng kunti-kunti. Kaya tayo guys, yung lagi nyong tignan pagka nag-i-step kayo sa floor, na yung step one at a time na yung lagi kong sinasabi, yun din yung step to recover. Kaya nga, believe and have faith doon sa recovery. And sana guys, nakakapulot kayo ng aral sa mga ginagawa kong video. Yun lang yung pinaka-importante guys, yung sinishare ko to para ma-motivate kayong lahat. Minomotivate ko din yung sarili ko sa mga sinasabi ko sa inyo kasi yun yung itinatanim ko sa isip ko lagi. So I hope guys, nakakatulong ako sa inyo and I'll see you guys on my next video. Bye!